Naglabas na daw ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato de la Rosa. Ano ang epekto nito sa kasalukuyang estado ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang pagganap bilang isang senador? Siya nga ba ay dadaling na agad sa Hague kagaya ni Rodrigo Duterte? Pag-usapan natin yan ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Noong isang linggo ay naglabas po ako ng video at pinaliwanag ko sa inyo na ano ang implikasyon noong bagong kautusan ng Korte Suprema ukol dito sa extradition. And just as I have explained, ang ginawa lang naman po ng Korte Suprema ay nilinaw na para doon sa mga nalalabuan pa o nilalabo ang batas na ang extradition is purely a judicial function at hindi po executive. Ang ibig sabihin nito, kailangan nilang dumaan talaga sa husgado bago mailipad sa ibang bansa ang sino mang Pilipino na naririto sa ating bayan. At ang ibig sabihin nito, totoo man o hindi, fake news man yan o pakanalang ito ni Trillanes, wala po tayong pakialam dyan. Pagkat ang sinasabi ng Korte Suprema, kailangan mong dumaan sa korte bago mo ma-extradite ang isang Pilipino. Sa aking sapantaha, kung ang warrant na to na inisyo ng ICC ay kawangis ng warrant na inisyo nila laban kay Rodrigo Duterte, I am very confident that the Supreme Court will probably strike it down and hindi papayagan na si Bato de la Rosa ay ma-extradite sa ICC on the basis of this warrant of arrest. You see, if Malacanang is willing, gustong-gusto ng Malacanang na isuko ang kanyang soberanya, ang ating soberanya ng ating bansa, ang ating kasarinlan, sa pamamagitan ng pagsuko sa mga Pilipino sa mga banyagang bansa at banyagang jurisdiction, at doon kakasuhan ng mga Pilipino, ay sa tingin ko, hindi ito papayagan ng Korte Suprema. At least one department or a branch of government that believes in the sovereignty of the Philippines would probably be the Supreme Court. Itong executive department parang wala na silang hiya sa mga sarili nila na pinagkakalat pa nila sa buong mundo na sila in the executive department has no capability to prosecute. Wala silang kakayanan i-prosecute si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At ganun din si Bato de la Rosa. Yan din ang sasabihin nila. Wala kaming kakayanan na i-prosecute. Would you imagine an independent country, the President, his Department of Justice Secretary, and now probably the Ombudsman, will be echoing the same sentiment. Wala kaming kakayanang i-prosecute sila dito sa Pilipinas. Pero sa Hague meron. Di ba nakakahiya yun? Na aminin mo that you are so incompetent na hindi mo kaya na i-prosecute ang mga Pilipino sa sarili mong bansa. Gayong may mga batas tayo na kapareho din ng Rome Statute na pwedeng dito sila kinasuhan. Yung crime against humanity na yan, may batas po tayo dyan, pwede silang dito kasuhan. Pero pag dito sa Pilipinas, wala daw silang ebidensya. Sabi ni Boying Remulla, nung sa secretary pa ng Department of Justice, wala daw silang ebidensya. Ebidensya nga kaya ang wala. Or you don't have the guts, or the balls to prosecute sila Duterte, sina Rodrigo Duterte, at si Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. Or probably you lack the technical skills necessary to be an effective prosecutor. That's why you're afraid to prosecute them here in the Philippines. Yan lang naman po ang posibleng dahilan po niyan eh. Ngayon, ito pong warrant of arrest na ito ng inisyo ng Hague, pwede pong under the regulations that was clarified by the Supreme Court, ay kailangan dadaan si Bato de la Rosa dito at pwede siya mag-file ng interim release dito sa Pilipinas. Kasi po kapag na-release po, kapag po na-i-detain si Bato de la Rosa sa Hague, ay wag na kayong umasa na mapagbibigyan pa ang kanyang kahilingan for an interim release.
Ito nga pong si President Digong, nag-apply din po siya for interim release dyan sa ICC. Pero ako noon pa man, noong Marso pa lang, sinasabi ko na, malabong magbigay ng interim release itong ICC. At sapagkat this ICC is not a fair organization. It is a biased body. It is a body that was created by virtue of an international agreement ng mga nagsipirma mga bansa, ng party states doon sa Rome Statute. At kailangan nilang magkaroon ng dahilan to continue to exist. Without people being prosecuted, walang dahilan para mag-exist pa ang ICC. At yung mga huli nilang kinasuhan, sila Benjamin Netanyahu, si Vladimir Putin, hindi naman nila maaresto. So, it's practically a useless body at pinagtatawanan na lamang siya. Now, with Rodrigo Duterte, they found the purpose for existence. At kaya, hindi nila papayagan. Makalabas pa ito si Rodrigo Duterte. At kung si Bato de la Rosa makarating sa ICC, hindi rin nila papayagang makalabas yan. Kasi yan ang purpose for their being. At makita nyo doon sa kanilang order pa lang ng denial of the interim release of Rodrigo Duterte. Yung bias ng ICC is already made manifest. Malinaw na malinaw po. Kasi po ang warrant of arrest, usually ini-issue lamang po yan para i-secure yung attendance ng isang tao na akusado doon sa hukuman para siguraduhin na siya ay a-attend doon sa pagdinig. Pero doon sa kanilang resolution in the denial of the interim release of Rodrigo Duterte, ang sinasabi ng ICC doon ay para daw hindi na makagawa pa ng iba pang krimen si Rodrigo Duterte. Bakit nila sinasabi yun? By saying that, you have already assumed that Rodrigo Duterte is already guilty and that he will probably do more crimes kapag siya ay pinayagan ninyo. So where is the impartiality of this ICC? Wala pong impartiality dyan. This ICC has already made a determination against Rodrigo Duterte. This is not a fair body. This is not an impartial body. This is a biased body that is determined to use Rodrigo Duterte to define, justify its own existence para manatili sila na naririyan. Pero hanggat meron tayong batas na umiiral, ako'y may tiwala naman sa ating Korte Suprema at sa mga hukuman natin sa kasalukuyan, na ito ay mapipigilan pa rin at magkakaroon pa rin tayo ng katarungan. At sa patuloy na yan na pagkikipaglaban ng sambayan ng Pilipino para sa ating soberanya, nakakalungkot dito, hindi natin kasama ang tanggapan ng Pangulo sa pakikipaglaban na yan for respect in the international community. And that is one of the reasons why ang mga ibang bansa hindi tayo nire-respeto, kahit si BBM hindi na nire-respeto. Kasi ikaw ay isang presidente na willing magsuko ng iyong sariling soberanya sa ibang mga bansa. And this lack of respect for us by the international community is even made manifest today, na ngayon ay nasa gitna tayo ng disaster. And we are praying for justice to reign in this country of ours. We are praying for justice for Cebu. We are praying for justice for PRRD and justice for Bato de la Rosa, na makamit nila ang hustisya dito sa ginagawang ng pamahalaan na panggigipit sa pamamagitan ng ICC. This is truly embarrassing for us as a nation, na kailangan natin ng international body para pagulungin ang ating sariling hustisya sa ating sariling bayan. Kaya tayo pong lahat, we should always participate, engage, at patuloy po tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.